Bayan, nandito naman po tayo ngayon, GB Bintang TV. Nandito po ako ngayon sa Pagbilao, Quezon. So, ako po yung nagagaling pang Lucena. Dito po tayo dinala ng ating mga paa. At dito rin tayo ginaid ni Lord na makarating dito. Ligtas, So, dito po ako may nakitang maliit na bahay dyan sa baba. So, ating pong lalapitan at ating dadalhan ng grocery na gal at saka bigas. Maraming salamat pala sa mga taong nagtitiwala sa atin. Mga kababayan, pag-share po ninyo itong ating live na to para mas marami po tayong matulungan. Alam niyo ba pong na umaasa po ako kung sana ay pagdating ng araw, kasama ko kayo hanggang sa huli ng aking pagbablog. Ito po ngayon ay ating bibisitahin yung isang tahanan at ating alamin kung ano yung kanilang kwento ng buhay. So, Sa bawat hakbang, kabutihan ang dala. yung ating dinadaanan po, pababa. Ito po yung kanilang bahay. Ayan. Ayan yung bahay nating nakita doon sa taas. So ating pong lalapit para ating malaman kung ano yung kanilang sitwasyon dito. So maraming salamat pala kay Ma'am Tintin at saka kay Sir Idol Parikoy. No? So, yun pupuntahan tayo dito ng pamilya. So medyo malayo-layo ito napuntahan natin mga idol. Pagbilao, Quezon. Tapo! Ayun. Tao po! Ayun, tao. Magandang araw. Anong pangalan ni ate? Si ate Annabel. So, ikaw po nakatira dito sa bahay mo? Sino pong kasama nila? Ilan pong anak nyo? Ilan ang anak? Ito ang anak nyo. Asan po ang asawa ni ate Annabel? So, bali wala na po kayong asawa? Wala po. Okay lang po kayo umupo. Upo tayo ate para hindi ka nakatayo. So, yan yung bahay Alis ninyo. mo na, bebe. Ito yung anak. Bunso. Yung Bebe, tayo pinakabunso ninyo. tayo. So, bali, matanong ko lang po. Sino kasama ninyo rito ng nakatira? Kami lang po. Apat. Apat. Asan yung ibang anak mo? Nasa Bicol po. Nasa Bicol. May mga asawa na? Wala pa. Wala pa po. Ilang taon na po ba kayo ngayon? 42. 42. So si Ate Annabel ano po? Si Ate Annabel po ay 42 years old. Wala na siyang asawa. At ano pong nangyari sa asawa ninyo ate? Hindi ko nila masama yung tanong ko. Namatay. Ano pong pinamatay niya? Binigti. Binigti? Opo. O paano binigti? Tinatay yung kinoros na dahan. Saan siya nakasanadahan? Batangas pa. Sa Batangas pa. Kailan pa nangyari yun? Noong 2014. 2014. Tapos anong nangyari dun sa pumatay na kwan? Hindi Nahuli? po. Hindi pa ako nagpaanot ka ng mapera naman po kasi yung ay kaliditan pa ng anak ko. Ba't po Buntis pa, pa ano pong dahilan bakit binigti yung asawa ninyo? Kinainggitan po. Kinainggitan. Sa ano bang kwan ng asawa niyo dati? Sa paghahalaman. Sa Batangas? Opo. Ay, nagkakakukuhan siya, garden, yung mga gulay, ganun ba? Yung mga Nagpaparming. gulay at Oo. saka yung tawag dito, yung pinya. Oo. Kung saan pahan din lang po sila. Siya rin kasi po yung pinagkakatiwalaan. Siya ang katiwala nung pinakang lupa, Mga pagtatanim. Kaya lang po, kinainggitan ng iba. Mm. Ganun, pinatay laan. Tapos paano, buti po nakita yung katawan. Doon din lang po sinabit sa likod ng bahay namin. Sa puno. Nung panahon na yun, nandito ka o nandun kasama ka siya? Naandun po kami sa Batangas noon. Hindi ka nakahingi ng tulong? Malayo po sa kapitbahay. Malayo sa kapitbahay. So nakita mo yung nangyari? Hindi, kita ko po nakasabit ng patay na. Ba't wala ka sa bahay ng panahon na yun? Naandun po, madaling araw po yung pinatay. Gabi. Kaya So hindi ko rin po alam. hindi nakasuhan yung pumatay. Hindi.
Sus, grabe yung nangyari kay ate. Ano, binigti po ang kanyang asawa noong 2014 daw at pagkatapos kumbaga kinainggitan sa bukid, sa pagtatanim. Mm. So yung asawa po niya kasi is nagmamanage ng farming ng mga pinya. Tapos ano yung gulay pa iba. Gulay, talong, Talong, yung mga kamatis. So kinainggitan daw po yung kanyang asawa hanggang sa pinuntahan daw ng gabi. Tapos ay binikti. So bali ang naulila ni kuya ay ilang anak? 7 po. 7 lahat. Paano po yung pagpakain mo ngayon doon? Tinutulungan po ako ng aking magulang. Tinutulungan ka ng magulang mo. At kapatid ko po. Tapos ikaw po, anong trabaho mo ngayon? Ay, wala po. Wala kang trabaho. Ba't hindi Na mild stroke po kasi ako. na mild stroke ka? Kaya ayaw nung anak ko muna ako magtrabaho. Dati nagtatrabaho ka. Anong trabaho mo dati? Sa ano po? May ilang buwan, Bahay lang. may ilang buwan ka nang galing sa mild stroke? 1 taon na rin po. May 1 naman. taon na. So hindi ka pa nakakaisip maghanap buhay? Dati po, diyan ako sa kantin. Na nagkukuha pa ng kantin? Nagluluto. Mm-mm. Diyan sa Malikboy. Mm-mm. So bali, sino nagpatayo po nitong bahay nyo? Kami lang po, mag-iina. Maliit po kasi yung kanilang bahay tapos ay gawa sa dahon ng niyog ang bubong. So meron naman siyang ilang pirasong yero. Sunog pa yung yero. Ano yung yerong yan? Binili mo o pinanghingi lang? Hingi lang po yan. Pinanghingi lang. Sus, grabe yung nangyari kay ate. Ano? Pakusuma ito mga idol. Ipakita ko po sa inyo yung kanyang bahay. Yan po. Kasama na po ang kusina. Tapos ito yung kanilang tulugan. Mag-iina. So bali, ang kasama mo pong anak dito ay 7? 4 lang po. Ay, 4. Ba't yung iba po ay nasaan? Nasa Bicol po yung dalawa. Yung isa nasa Pangasinan. May asawang tumboy. May asawang tumboy. Babae yung nasa Pangasinan yun. Opo. So bali, yung iba, nasa Bicol. Ilan ang anak mo sa Bicol? 2 po. 2. Maliliit pa din. Yung isa naman po ay dalaga na rin. Dalaga na. Anong ginagawa sa Bicol? Nasa mama ko po. Doon ang tagarong ka, taga Bicolana ka. Opo. Yung mga idol. Bicolana po siya. Tapos yung asawa mo, paano napunta kayo sa Batangas? Ay, taga rito po talaga yun. Dito po na kasi ako lumaki. Dinala ko ng magulang ko dito. 7 taon pa lang ako. Okay. Tapos nakapagtrabaho yung asawa mo ng Batangas. Doon kami nagtira sa amin, Tiyo. Tapos hanggang sa nakakuha siya ng trabaho doon. Doon na po kami nagtira. Nung namatay siya, umuwi na po kami din. Okay. Grabe. Si ate po pala ay ang karanasan ay hindi basta-basta. Nabiyuda po siya ng maaga. So ilang taon ka po nung mabiyuda? Bata ako, 30. 30. Buti hindi ka nakapag-isip mag-asawa. Nakakatakot po. Kawawa ang mga maliliit pang mga anak ko dati. Okay. Oo, totoo yan. Sinasaktan lang. Nag-asawa rin ako. Sinasaktan lang din Bali, mga anak ko. bali nakapag-asawa ka na. Tapos naghiwalay din kayo. Opo, at ganang 1 taon pa lang po ito ginagarote na. Yung kinakasama ko. So mas minabuti mo na makipaghiwalay. Sumuka po kasi ito ng dugo. Dahil sa bugbog. Hala. 1 Grabe. taon pa lang. So bali, simula noon hindi ka na nakahanap ng asawa. Hindi naman po. Yun mga ka-idol, si ate po ay ating nakita lang yung bahay habang dumadaan tayo doon kanina. So binalikan ko dahil nga po ay sabi ko maliit yung bahay, tinignan ko lang kung may nakatira. So pagtawag ko kanina meron si ate. So meron akong dala ate sa iyo, pagpasensyahan mo na yung dala ko ngayon, malay natin sa susunod, makabalik ako. Ako naman ay hindi ko ipapangako na ako'y babalik. Hindi rin ako mangangako na hindi na ako babalik. Opo. So yun mga ka-idol, salamat po pala sa mga nagbigay ng ating sponsor sa bigas, grocery, kay Pare Koy at kay Ma'am Tintin. So si ate po sana i-share niyo yung video. At si ate po pala ay hindi basta-basta yung naranasan niya dahil yung asawa niya binikti daw yung time na siguro natutulog kayo? Opo, tulog po. Tulog. Tapos hindi man lang nakasigaw yung asawa mo ng time na yun?
Hindi na ano, at natalian na sa liig. Tapos yung mga anak mo noong time eh, nandun din. Nandun din po, kaliliitan. Sus, grabe ang inabot nung kanyang Ang asawa. panganay ko pala ang kuno na yun, Tapos, nag-iedad pa lang ng Hindi 10 kayo taon. nag-abot sa paghahabol ng kaso? Hindi. Or hindi kayo, natakot kayong mag-apila? Takot lang po. Takot kayo Ganang mag-apila? may pera din yung ano. Yung naka-away ng asawa mo? Mm. Yun ang mahirap mga ka-idol, na nagtatrabaho ka ng marangal, naghahanap buhay ka ng maayos. Tapos siguro napapansin ng tao na siya yung pinagkakatiwalaan doon sa lugar na yun. Dayo lang siguro din siya na kung bakit siguro hindi siya yung pinagkakatiwalaan. Kaya siguro nagkaroon ng, sabi ni ate, ay inggit. Yun yung naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Nang dahil sa pagtatrabaho niya ng maayos sa pangamuhan. Nang dahil sa kanila doon, parang pinagkaisahan siya, ano? So, mga ilang tao yung gumawa kay kuya nun? 3 po. 3. Talagang hindi ka man lang nakahingi ng tulong ng time na yun? Anong ginawa mo na lang nung makita mo yung asawa mo na nakabitin? Iyak na lang po. Di pang ano ng maga saka nakahingi ng tulong. Ay, na hindi nung umaga ka pa na-rescue ng mga tao? Paano ka na-rescue ng mga tao? Kung Pinapuntahan ko sa anak ko, sa sa kanyang mga lola. Sabi ko, punta kayo pinalula, sabi, patay na yung inyong papa. Grabe, no? Manganganakin pa po ako nung pinatay yun. Buntis ka pa? Ano na, ilang buwan ka nung time na yun? Pabuwanan ko na rin po. Ito na yung bunso? Or Yung namatay, may namatay ka pa? So, bali ang anak mo lahat, 8 po. 8 may namatay ka pa. Yun yung pinakabunso? Hindi. Bunsong lalaki. Bunsong lalaki. Grabe. Ibig sabihin ng mga ka-idol, ilang taon ka na ngayong byuda? Nasa 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13 years. Nasa 13 years ka nung ngayon. Byuda rin sa asawa mo. Ano yun, kasal kayo? Hindi po. So ito po mga kaibabayan, itong ating interview kay ate. Makikita ito ng pamilya niya. So si ate po, na-interview ko dito sa inyong lugar. So wag niyo naman po sanang masamain yung aking mga naitanong. Yun po ay bahagi lamang ng aking pag-alam ng buhay ng tao. Kung siya ba ay nararapat tulungan, na katulad ng mga ginagawa natin sa ibang tao, sa mga ibang beneficiary natin. So nakita ko naman po si ate ay karapat dapat na dalhan ng ganitong blessing. Sabi ko nga kala ko kanina ay walang tao dahil ngayon lang ulit ako nakakita ng bubong na gawa sa dahon ng niyog. So bali itong dahon ng niyog nito, kayo na ang gumawa or binili Kami niyo pa? na po. Binili niyo pa? Kami na po ang gumawa. Kayo na. So yun mga idol, pakita ko po ulit sa inyo. Pati loob ng bahay nila, yung dati, pinagtabon-tabo na sako. Ba't hindi nabilhan ng kahit plywood? Hindi pa po. Hindi po. Hindi pa. Kaninong lupa po itong tinirikan ng bahay niyo? Dito po yun sa Redis. Sa Rilis? So ibig sabihin may-ari na ay gobyerno? Gobyerno? May kwan pa pala kayo rito, tendency na mapaalis, ano? Opo. Ba't asan ba ang Rilis dumaan? Dito si Babaw? Ayan po sa iba. Ito na, yung taas na to? Opo. Okay. Parang paalisin nga rin po din. Parang kukuhan din kayo, parang i-demolish din. Ganang aayusin daw Redis. Oo, kasi may dumadaan na, ano? Abot ba dito yung dumadaan na train? Ano ba yung Paserohan? Opo, hanggang Bicol yan. Hanggang Bicol na. So, yun natin, maraming salamat dahil pinaunlakan mo yung aking pag-interview sa iyo. Ako po ang ginagawa pong ito, makikita ay sa YouTube. Sa YouTube siya makikita. Sa Facebook, na-share ko siya pero mas update po sa YouTube. Opo. So, ito po yung bahay niya mga ka-idol. Ipakita ko din po sa inyo ang labas. Ayan. Okay lang ba ting mapicturean kita dito? Sa labas? Sige lang.
Bang anak mo ko, sabi mo kanina sa akin, 4 yung anak mo kasama dito. Ay, sa trabaho po yung isa. Yung isang nasa trabaho, yung dalawa, Andyan lang po sa galaan. maliliit pa itong dalawa. Mas maliit pa dito? Dalawa po yung nasa trabaho, yung isa na andyan sa barkada. Okay. So yan mga kababayan, ipakita ko po dito hanggang dito sa likod. Yung kanila pong bahay, ito po yung kanilang bahay. Maliit lamang po dahil ito po pala ay pagmamayari daw ng release. Ayan, hanggang dito. So sana po ay pakishare niyo yung ating panibagong video. Ito kay ate, anong ulit pangalan ni ate? Annabel po. Ni ate Annabel, na yung pinaunlakan tayo magkapag-interview sa kanya kahit kaunting oras. Doon kasi yung kalsada, yung main road. Nakita ko lang yung kanyang bahay kanina. May ilang buwan na pala ikaw nakatira dito? Taon na po kami dito. Taong ka na dito? So, simula nang ikabit mo itong mga tapal, mga sakong, hindi mo napapalitan. Hindi po bago pa lang pong gawa uli itong bahay. Ba't saan ka dati? Dito po dati. Dati dito Bali. rin, kaya lang inasera. Inusog. Yan. Binago. Ganang binabaha po kasi dito. Okay. Yan ang panggatong nila, kahoy. Kahoy ang ginagatong nila. Hindi pa ba bawal dito sunog? Hindi naman. Hindi pa. Okay. So, yun ate. Yun lang yung aking sa iyo, no? Maraming salamat. Salamat. So, sana ay hindi lang yan yung ating blessing na matanggap para kung sakaling makabalik tayo, ay ating madagdagan naman. So, yun. Maraming salamat ulit kay ate Annabel sa lahat po ng aking taga-suporta, solid sponsor, viewers. Pag-share po ninyo yung ating vlog, no? Kay ate Annabel. Tapos tayo pag-vlog kay ate. Ayun yung bahay niya. Ayun. Ay, tanin niya. So, yan po yung kanyang bahay. Yung ating napansin at ating binaba at ating na-interview. No? So maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood. Paka-share po ninyo ito. Babaeng binikti ang asawa. So grabe yung kanyang dinaanan dahil nung biktihin daw yung kanyang asawa buntis pa siya. So wala siyang nagawa kung hindi umiyak na lang yung time na yun. So yun maraming salamat ulit sa lahat ng ating mga supporters, viewers, sponsor. Thank you very much. Sana po masarami pa kayong blessing na matanggap. Bigyan pa po sana ni Lord para mas marami kayong matulungan kagaya nito. At kagaya ko din, di ba? Maraming salamat and God bless. Ating naabot ngayong araw. Dito tayo puntang Sigsag Road. Ayan po yung pakakit ng Sigsag Road. Galing na tayo doon sa taas. Pabalik na tayo dahil hapon na. Yan po ang Luzon. Napakaraming magaganda rin dyan mga idol. Mga gandang viewings. Sa kabutihan, isang ngiti, isang tulong na totoo. Maliit man sa iba, malaking bagay na sa tao. Sa bawat pamilyang natutulungan, may pag-asang muling binubuo. Hindi lang bigay kundi pagmamalasakit, pag-ibig na walang kapalit. Kung sama-sama tayong kikilos, mas marami ang maabot ng tulong. Ito ang Charity Vlog, pag-asa ang dala sa bawat vlog. Sa simpleng tulong at tunay na saya, puso ang puhunan, hindi kamera. Ito ang Charity Vlog, pagmamahal ang laman ng bahay.
Ikot sa ulan, sa init ng araw. Hindi hadlang basta may malasakit na tanaw. Sa bawat yakap, sa bawat salamat, lalong tumitibay ang dahilan kung bakit hindi kami perpekto.